Pero syempre, bago tayo dumako sa ating topic ngayong Thursday, dito muna tayo sa ating Food for the Soul and Food for the Spirit. Ang aking pong ibabahagi sa inyo ngayong umaga ay tungkol po sa isang pirasong papel. Isang araw, hindi na malaya ng isang lalaki na nahulog na pala niya ang kanyang wallet sa daan. Maswerte namang isang bata ang nakakita nito at pinulot ang wallet ng lalaki. Binuksan niya ang wallet at nakita ang maraming pera, mga credit card at isang business card. Agad na hinabol ng bata ang lalaki at nagsisisigaw para makuha ang atensyon nito. Tumakbo siya ng mabilis hanggang sa kaya niya upang mahabol niya ang lalaki. Sa pagmamadali pa ay muntik pa siyang mahagip ng isang mabilis na sasakyan. Hanggang sa wakas ay nahabol niya rin ang lalaki. Hinawakan niya ito sa kamay upang mapigilan sa patuloy na paglalakad at sinabing, "Sir, nahulog niyo po ang inyong pitaka. Ang bilis niyo pong maglakad, kanina ko pa po kayo hinahabol. Halos masagasaan pa nga po ako kanina." Medyo hinihingal pa ang bata habang kinakausap ang lalaki. Kinuha ng lalaki ang kanyang pitaka at kinamayan ang bata at nagpasalamat. Pagkatapos nito ay may kinuhang isang pirasong papel sa loob ng kanyang bag ang lalaki at iniabot ito sa bata. Matapos ito ay tahimik na naglakad papalayo ang lalaki. Nagtataka namang tiningnan ng bata ang kapirasong papel at saka ito itinago sa kanyang bulsa. May isang babae naman na nakakita sa pangyayari at dali-daling lumapit sa bata at nagtanong, "Naku, mukhang mayaman yung lalaki ah. May binigay ba sa'yo na reward sa pagsauli mo sa wallet niya?" Sumagot naman ang bata, "Wala po. Nakipagkamay lang po siya sa akin at inabutan lang ako ng isang pirasong papel." Napakunot naman ang noo ng babae at saka nagsalita, "Ano? Yun lang? Ang kuripot naman nun. Matapos mong ibalik ang pitaka niya at halos mamatay ka pa sa gitnang daan para sa kanya? Dapat man lang binigyan ka man lang niya ng pera bilang pasasalamat." Tumahimik ang bata saglit, tapos ay nagtanong doon sa babae, "Ano po ang dapat kong gawin ngayon?" Mabilis na sumagot ang babae. Sabi po niya, "Habulin mo siya. Kapag naabutan mo, lamukusin mo yung papel na binigay niya sa'yo at ihagis mo sa mukha niya. Sabayan mo pa ng masasakit na salita para matuto naman siyang mahiya sa sarili niya." Tumango ang bata at muling hinabol ang lalaki. Nang maabutan niya ito, tinawag niya ang lalaki at nang humarap ito sa kanya, pinunit niya ang papel at ibinato ito sa kanya. Sabay sigaw, "Napakakuripot mo! Tinulungan kita pero papel lang ang ibinigay mo. Wala kang puso, sana hindi ko na lang binalik ang pitaka mo." Pagkasabi noon, tumakbo ang bata palayo at hindi na lumingon pa. Nagulat at hindi makapaniwala ang lalaki. Pinulot niya ang papel, tiningnan ito, napailing at mahina niyang sinabi sa kanyang sarili, kung alam lang ng bata na ang papel na ito ay isang tseke. Ano po ang aral na mapupulot natin sa kwentong ito? Sa buhay po natin, hindi lahat ng opportunity ay nakabalot sa magarang kahon o may malinaw na nakasulat na reward sa ibabaw. Minsan, ang mga biyaya dumarating sa simpleng paraan, gaya po ng isang pirasong papel sa kwento. Pero kung padalos-dalos tayo, kung magpapadala tayo sa emosyon natin o sa mga bulong o sinasabi ng mga tao or ng mga tao sa paligid natin, baka tuluyan po nating malampasan ang mga biyayang handa na sanang ibigay sa atin. Minsan kasi sa sobrang pagmamadali natin, sa sobrang paghahanap ng instant reward, nakakalimutan po nating maghintay.
At sa kagustuhan nating makuha agad ang bunga, hindi natin namamalayan na ang tunay na biyaya natapo na pala natin dahil sa isang padalos-dalos na desisyon. Kaya mahalaga, matuto po tayong magpigil, mag-isip at maghintay. Hindi porket simple ang ibinigay sa'yo, walang kwenta na agad. Hindi porket hindi ito ayon sa gusto mong makita, walang halaga na. Madalas po ang blessing ng Panginoon ay dumarating sa mga paraan na hindi natin inaasahan. Sabi nga po sa James chapter 1 verse 19 to 20, everyone should be quick to listen, slow to speak, and slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Yan po ang ating Food for the Soul and Food for the Spirit ngayong araw po ng Huwebes.